happy feel because I create personal connections and engagement to each and everyone with no gender, with no any expectations, as well as with no status in life. And I believe that Kumu really helped my confidence to boost because I was already a live streamer in my YouTube channel. I do have like 1 million subscribers, but I chose Kumu because Kumu for me is very personal and it's a user friendly where you can really create personal connection to each and everyone. Anong name mo ulit? Anong name mo ulit? Gco, RLG. Napagin pa niya yung pangalan nila? Yes po. Sa akin po, nag-start po ako sa Kumu. Bilang estudyante po kasi, siyempre po nag-aaral po ako. Mahirap po sa akin pagsabay yung pag-aaral sa pag-Kumu. So pagkatapos ko po sa school, ayun po, nag-stream po ako kasi masaya po ako sa kanila. Nakikilala ko po kasi sila. Ayun po, bilang estudyante po, natutulungan ko yung parents ko dahil sa kinikita ko dito sa Kumu. Ayun po. Good po, Dr. Dude. Ang nagudyok naman po sa akin sa Kumu ay ang mga friends ko kasi may mga bagay na hindi natin nagagawa o mga pangarap natin na hindi natin nagagawa na tayo nasa bahay lang tayo. So they invite me sa Kumu na mag-live and then dahil sa Kumu, ayan, marami na akong nakuha o mga na-achieve ng mga pangarap ko na hindi ko nagagawa noong wala ako sa industriya ng live streaming. Ayun, yun lang po. My name is Jason Rex po. Since the 2020 po, I started as mag-stream for a few months. So, nag-stop ako. And then, bumalik-balik dahil sa pandemic. So, bumalik ako. And yun, nakilala ko yung sarili ko. Paano magpaghalubilo ng ibang tao sa talent. And also sa mga, natulungan ko rin yung pag-ligaw. Thank you. Anong concept mo naman? Sing po. Puro singing kayo? Yes po. Sample na. Sample niya? Kung nanonood ako ng Kumu mo? Later po, Ano mag-isa yung Kumu nyo? Ano yung Kumu mo? Iba-iba po kasi mga ano, iba-iba. May mga ano kami schedule sa pag-stream. Ay, hindi siya Regular. Yes po, yes po. Pag may available time po, dyan po kami. It's a responsibility. It's a call when you feel you do life. Okay. It's not mandatory specifically on that time. Regardless, it's Hindi na tayo sa ibang app, di ba? Na kailangan may oras sila. Kaya umalis ka dun eh, di ba? Si ano yun, no? Yung mga nila. At sa iba, may mga parang pa-sexy-sexy, di ba? Eh, ito ko, yung nakasalang nagpapasexy ba yan? Joke, saan yan? Ito naman, paano kayo natulungan ng Kumu sa pagbuo sa inyong komunidad? At kumekta sa inyong audience. Yan, kayo. Ayun, yung si ano, yung ate ko yung mga ito. I'm Sandy G po. Ano, Sandy G pa? Kapalit ka ng Georgie, di ba? Oo, tama. Sandy G, oo, kapalit ka ng G. Tulad po nito, yung mga pangarap ko dati na hindi ko nabibili, ngayon po nagkakaroon ako unti-unti. Kasi talagang kailangan ko talagang sipagan. Talagang kailangan magtiyaga ako para makamit yung mga pangarap ko sa buhay ko. Kaya kaya meron na ako dati wala ako. Parang sharp ko nito, di ba? Unti-unti nabibili mga pangarap ko, di ba? Ang galing. Ayan. Hello po, I'm Ryan. Actually, ang pagiging live streamer is, pag sinabi mo live streamer ka, tataas yung pili ng iba. Live streamer ka lang. Ganyan ka lang. Pero ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung pangarap ko, hindi niyo makukuha yun. Akin lang yun. And then, alam mo ko yun ang puno, na-boost yung confidence ko as a singer. Beside that, naka-inspire ako ng other people na turuan yung iba na, uy, huwag kayong mahiya. Na kaya niyong gawin niya kasi nung unang nagla-live streamer ako, ganun po ako. Mahihain ako, hindi ako marunong kumonekta sa tao until natutunan ko kung paano po. Then, kusa na lang lumabas po yun sa pagkatao ko. Then, lumabas na yun, habang nagla-live streamer ka, hindi mo na naiisip yung time, hindi mo na naiisip yung pagod. Kasi masaya ka sa ginagawa mo eh. Diba? You're happy. Beside that, kumikita ka pa po.
parang nagtatrabaho ka lang ng masaya, na happy na hindi ka stress. Stress ka, pero happy. Yung parang ganun po. Thank May you. mga nambabastig ba sa inyo? Yes, marami po kami basher. Oo. Actually po, yung mga basher na yan, yun po yung naging inspiration namin. Kasi pag may nakikitang bit-bit, ba't ang taba mo dyan? Hindi. Siyempre, mag-iisip kami. Ganun ba? Sige, magpapapayat kami para sa inyo. Yung pangit ang boss mo. Hindi mo alam kantahin yan. Sige, aralin ko namin para sa inyo. Parang ganun po. Naging challenge sa inyo. Naging challenging po. Okay, thank you, Escal. Yeah. Again, I'm SM Peter po. St. Peter? SM Peter. SM Peter. Napadasal ako Actually po, unexpected po yung pagpasok ko sa Kumu. Last year lang po ako nag-start and mag-1 year na ako this August. And with proper guidance po ng Star Magic Live Streaming Agency, marami pong nagbago sa life ko. Hindi lang sa life ko, kundi po sa mga taong naniniwala sa akin. And yung content ko kasi, I'm not a singer, I'm not a dancer. So And I like to encourage people that there's still always a hope. So I want to be not a leader, but a bridge to them, to give them hope that there's always life after any chaos in life. So, yeah, so ang dami pong nagbago. Natulungan ko din po yung sister ko, nagkaroon po siya ng spa. And then, nagkaroon po kami ng other branches po. Actually, isa po kami sa mga may-ari ko ng parang St. Peter din, pero yeah. So, nagkaroon po kami from 4 branches, meron po kami 7 branches. And if you guys have Kumu, so with proper guidance po ni Sir Jeffrey, may-ari ko ng Star Magic Live Streaming, lagi siyang naniniwala sa akin na I have the strength, I have knowledge, I'm motivated to be dedicated to my own craft. So, marami pong nagbago. Hindi ko inaasahan kasi last year na ako nag-start. Kasi nung nag-download ako ng Kumu, parang wala lang sa'yo kasi parang feeling ko parang for celebrity lang. And then, I was a live streamer sa YouTube. And then, sinubukan ko lang last year. With the proper guidance po, again, ng owner po ng Star Magic Live Streaming, marami pong nagbago, hindi lang po sa akin, kundi po sa mga taong naniniwala po sa akin. Saan yung spa mo? Sa General Santos City. Mahal po ay Rain Spa. And uwi ako next month. And nakabili din po ako ng bahay at lupa. Yes po, nag-dive ko sa Kumu. Ilang taon ka sa Kumu? Magpo 1 year po this coming August. Nag-start po ako August 17. Iyaban mo na. Because I do streaming every day. Walang stop po since November last year. And then I do campaign every single day. Pinagsasabay ko po yung work ko sa US. At the same time, nagkukumo din po ako. So, wala po akong stop kasi I need revenue. And Kumu is really a good app po. Para po sa lahat. May kapansanan ka man, ano ba yung gender mo, ano bang estado mo sa buhay, lahat posible kapag dating po sa Kumu. Campaign na ba na? Yes, lagi pa ako nagka-campaign. Nung umpisa parang, kaya ko ba to? So, thankful na lang ako sa mga taong naniniwala sa akin. And na-motivate talaga ako ng gusto. Nag-boost yung confidence ko na makakaya ko hanggang natutunan ko yung proper strategy. And yung Kumu kasi, you need to market yourself. It's not just you do live stream tapos may papasok agad sa'yo. Kailangan mo ng proper engagement with proper behavior. And gamitin po natin yung asal Filipino po. Yun. So yun po yung kaibahan po ng Kumu sa ibang app po. Yung sa ibang app hindi asal Filipino. Asal ano? Asal, hindi ko po alam. So sino ka-campaign mo sa coming election? Joke po. Ayan. Ayan si Georgie. Salamat po. Ay, may additional question po ang aming editor ng Hot Owl. Maricles Nicasio. So malaking bagay na may agency. Tulad ng SM agency. At ano ko lang sa kanila, kahit sino sa inyo yung sumagot, yung nagawa ng agency dito sa Kumu. Ano po, napakahalaga po na magkaroon ng agency dito sa Kumu kasi marami pong, unang-una po na pagiging sa inyo is may tutulong sa inyo, may mag-a-assist sa inyo, may mag-guide sa inyo kung anong gagawin nyo dito sa Kumu, sa industriya ng live streaming. And then, maliban po doon,
sa earning po, mas higher siya compare sa as an independent po. Yun po, yung kaibahan ng agency. May commission. Wala. Si Sir Jeff, ang agad. Sir Jeff! Paano kayo pumipili ng creator para kunin ninyo sa ano yun? Ano po ulit? Paano kayo pumipili? Sila ba yung lumalapit or kayo yung... Tulad nga po ng sabi namin kanina, we never choose sino yung mag-join regardless age, gender. We are open, basta willingness. Importante kasi willingness, kailangan pag pinasok mo siya dahil gusto mo. Kasi while you're enjoying, yung earning to follow eh. Ang importante nag-enjoy ka. Doon pa lang nag-enjoy ka, panalo ka na. Tapos pag nag-earning ka, dyan ka magtutulungan mag-motivate to increase more dream para sa sarili. So far, ilan na po? We are hundreds of the live stream we started June 2020. Pero Sir Jeff, di ba parang ano yung kalaban niyo yung mga artista na pinasok na rin for Kumu? Actually, we never think that we are competitor with them as long we are enjoying. Thank you, Sir Jeff. Follow-up, Sir Jeff. Anong advice mo sa mga streamer na gustong pumasok sa agency? Ako, lagi kong sinasabi maging ikaw yung papasok. Kasi pag pumasok ka nang hindi mo gusto, ang hirap. Kunyari, pinakanta ka, tapos kapilitan ka lang. Yung willingness at happiness, hindi lalabas yung real voice mo eh. Kasi nga, by instructions. So dapat yung ginagawa mo by yourself. So paano sila mag-join sa agency? You can contact us at SM Agency. You just message me through social media. We have also Facebook page. And you can just message and then we will entertain you. Regardless what time is it. Actually, we're open 24 hours. I just want to add for Jeffrey too, right? His recruiting efforts was amazing the last year, right? He started with just a few people, right? And now he has over hundreds of people, active streamers on the app, right? And again, I think the way Jeffrey recruits certain streamers, it embodies what we want in Kumu. He's open to anyone that has talent, anyone that's open to start a community on Kumu, anyone that loves Filipino culture too. And of course, anybody that's creating content. You have folks from YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, all these other social media apps have live streaming components. But the beauty of an SM agency and some other agencies on Kumu is that we're opening up our doors for them to get developed, right, into creators through our live streaming app. And we have so many different opportunities with that, just as we have a community channel programming, right, that has shows, which SM has a show there. So we have specific programming on our app to highlight these agencies, right? And some of the new creators that come up in our Kumu app are highlighted because of the agencies using the programs on our app. Okay, so good job SM for the recruitment efforts. Sir, may question ako sa'yo. Ano yung challenge mo sa pagmamarket ng Kumu after pandemic at paano na yung pagmamarket after pandemic? Well, pretty much it's still the same. So, siguro magiging sarangdakan ako ngayon na paulit-ulit ko sasabihin na it's always gonna be about community building. And they also mentioned it earlier that kung sino ka man, regardless of gender, age, or kung ano man yung talent mo, or kahit wala kang talent, you're always welcome on Kumu. And it shows in everything that we do, in agencies that we foster, even here in the office, ganun din yung culture here. It's not really hard to market because as long as you vibe with the community, as long as you feel belong, there will always be a space for you. Pero naramdaman niyo yung pagkakaiba ng during pandemic and back to normal? Definitely. So may challenge ba yun? I guess the main challenge there is that shift na pwede na lumabas po yung mga tao, no? Pero kahit na pwede na tayo lumabas, people still find the time to be on Kumu kasi meron silang nararamdaman kapag nandun sila sa app. And yes, hindi na siguro as much as during the pandemic, pero as long as it's still there, as long as people are still streaming, lagi may manonood niyan. Okay. And then sa mga content creator, ano yung pinakamatinding bus na natanggap dyan? Paano yung na-handle?
Lalo na pag nag-stream kayo, di ba pag live, hindi talaga maalis talaga yung pagbabash. Yes po. Isa din po yan sa challenges namin sa pag-stream. So, may mga tao talaga na sisirain ka, hilain ka, kahit alam mo naman tama yung ginagawa. So sa amin po is pinapaliwanan naman po namin yan. And then, pinapatuloy na po yung magagandang ginagawa namin para sa mga tao. At least, sa base po dyan po kasi tayo umaangat eh. Dyan tayo dumadaan eh. Thank you so much. Gusto pang sumagot, paano nyo papatulan yung mga basher, lalo pag nag-stream kayo, like that. At yung pinakamatinding bash na hindi nyo makakalimutan. Sandy G. Actually po hindi, yung mga basher na is talagang ginagawa namin siyang motivation. So, pag nag-comment po sila sa amin ng mga hindi namin gusto, tinatanggap po namin yun. Ngayon, kung hindi man po maganda yun sa paningin nila, kami po mismo yung nagbabago para sa susunod pa panonood nila, is magugustuhan nila yung gagawin namin. Katulad sa pag-awit namin, pag hindi po nila nagustuhan, huwag po kayo mag-alala, gagawa po natin paraan. Ganun lang po yung kadali. Okay. Ako naman, I would be honest, mas prefer ko may mga bashers. Kasi kapag may bashers kasi laging may ingay yung live ko. So, I would rather expecting some bashers kasi hindi na siya sa motivation. Nakakatulong din sila para magkaroon ng ingay yung pangalan mo, pumuputok yung pangalan mo parate. Kapag pumupunta tuloy ako sa iba't ibang mga streaming ng Kumu, mas nakikilala ako dahil sa mga bashers din. Kaya malaking tulong din sila sa akin. And I don't think that they just bash you. Sometimes it's just a reminder that those people are our strength to be more stronger in life. So I'm happy. And minsan, syempre, hindi natin maiwasan na ma-hurt tayo kasi tao lang tayo. Pero at the end of the day, you know yourself, you choose your own battle. Yeah. For me naman yung bashing is nakakatulong siya sa akin. Kasi nilalaman ko kung ano yung hindi pala maganda sa akin. So, nalalevel up ko yun. So, in time, step by step, nagiging ano yung sarili ko, nagiging okay dahil sa mga basher na yan. And then, hindi namin sila pinapatulan. Although, nung una, pinapatulan namin na-hurt kami, syempre, ng mga bago na kami sa live streamer. Pero, nung lumipas yung panahon, okay di ba na may basher? Nakakatulong sila. Kasi, di ba, pag may basher ka, parang sumisikat ka lalo, di ba? Parang nakikilala ka nila sa good or bad, magiging okay. So, dapat, how to know to handle that. Addition ako regarding sa mga basher po yan. Although kaya naman po namin i-handle yung mga bashers na yan, sa tulong ng Kumu, meron po kami tinatawag na KP or Kumu Police na nag-monitor sa amin. Every live namin na tumutulong sa amin para makita yung mga bashers namin. Pinaplang ba yun? Yes, check one. So regarding moderation, I heard a lot of things about bashes, right? But that's not even the main issue on Kumu, right? We have our awesome customer service staff and our account managers from our career development that really stops that process. The SM agency has been great on Kumu in reporting any incidents, which are not that many, if you compare us to other apps. Okay? So when you think about other apps, the toxic ones, the ones that send prayers and Facebook Messenger and you get annoyed for, those are the ones that we don't want to be on our app. You understand that, right? So that's what we love about Kumu is that when SM Peter or SM Sandy G come to Kumu, they're not bringing the toxic users from the other apps. We don't want bashers. Yeah, well, there's bashers happen at any other apps, right? But a lot of bashing might occur from other apps, not necessarily Kumu. That's what we take right out of Kumu. Right? And if you go ahead and look at the other live streaming apps right now, look that up. What app starts with B? You said it earlier. Look at that app right now compared to our app. And tell me the difference right now. Okay? Put it up to the test right now. Put it up against that board right there and see the comments and see the content and see the difference. All right? Okay. Thank you. Okay. Last question ko sa mga content creator. Sino yung inspiration nyo at gusto nyong tularan ng celebrity or artista
Parang ganun, parang lalong sumikat. Hindi naman po sa ano, pero si Daniel Padilla. Kasi, and also, magaling acting. Pero siyempre po, maging gagaya niya. Wow. Next. Ayaw mo. Walang inspiration. Si James Reid po. Di ba si Reid siya sa pag-acting niya, so yun yung mga naging inspiration sa akin. Ayun din sa si Daniel Padilla. Yes. Ako naman po si Pia Words pa. Kasi, syempre, para sa tulad ng ginawa po niya sa Miss Universe, hindi siya sumpo. So, lumaban. Kaya din sa Kumu, kailangan lumaban ka lang lumaban. Para makalimutan yung mga pangalan. Tatlong beses lumaban, di ba? Yes. Pia. Pang-apat na lang siya. Next. Ako naman si Justin Bieber. I love Justin Bieber. Low-key siya, pero marami nagmamahal sa kanya. So, kumakanta ka rin. Medyo lang. Hindi naman pangit yung boses, pero hindi talaga super singer. For me naman po si Eric Santos. Ay! Di ba? Sino pa kasi mag-aakala magiging Grand Mayor siya, di ba? Parang hindi siya, kasi alam niya may top sa kanya eh. So nagpatuloy lang siya na nagpatuloy, naniwala siya sa sarili niya. Kasi ganun po ako eh, basta naniniwala ako sa sarili ko. Hindi ako nagpapa-apekto sa ibang tao. Maniniwala ako sa sarili ko na makakapunta ka punta. One for change. I'll go inspiration for my content creation. I'll go Dolphy. Dolphy is my Dolphy. Yes. Dolphy. Anyway, Si Jeffrey baka meron. Si Jeff baka Jeffrey. Si Pico. Sino ba? Yung businessman na Chinese. Yung may-aring Alibaba. Someday, soon. So, ano po yung mga pasabog yung darating sa Kumu? Hello po. We are inviting all of you guys. We are celebrating our first year gala anniversary this coming July 19, 2017 po. We are so proud that we reached 1 year sa Kumu po. Yes. Ako, may mga pasabog din ng mga damitan dyan. And one thing about, a special thing about the SM Gala this Friday is that it's representative of just one little faction of Kumu, right? That's just 1 year anniversary for such a big group. Now imagine that amongst thousands of groups, and that's what we see every year with Kumu, right? We've seen these happen in Canada, we've seen these get-togethers happen in Dubai, Abu Dhabi, we've seen it in the USA, and obviously we see it across the Philippines. And that's one thing that, I think that's invaluable in Kumu, when Kumu users meet each other for the first time, away from the camera and offline, right? Something special happens, and they come back and even get stronger afterwards of the bonding, right? So I'm very excited about that, Jeff. Thank you so much for throwing that party this Friday. Okay, thank you. Parang natanong na lang, di ba? But anyway, si Sir AJ, last time kasi may mga collaboration with Starman, tapos collaboration with Miss Universe Philippines. This time ba may mga next collaboration kayo with mga big events? As for now, wala pong masasabi or ma-announce na collaboration. But for our 6th anniversary po sa Kumu, gusto po namin i-bida yung mga agency, yung mga streamers natin. So, yun po yung pwedeng abangan natin. And during the anniversary, ano yung mga mangyayari? May mga awarding ba? May mga live performances? I-announce po yan soon. Hindi ka po pwedeng sabihin yan sa so standby na lang po. Follow po Kumu on social media. Kasi namin. Yes, for sure. Bibigyan ko na. Yeah, thank you very much. Sa mga creators naman, kasi kanina na-mention yung mga inspirations nyo. Kayo ba pumasok ng Kumu, katulad ng ibang mga naging celebrity, para makilala din, para maging artista or maging singer, yung gusto lang sumagot?
Kasi maraming na-discover from Kumu or other mga apps na naging celebrity. For me, yes po. Kasi mas nakakatulong sa amin yun. Siyempre, the more na makikilala ka, mas magkakaroon ka ng maraming income sa buhay mo. So, the more na may income ka, mas maraming kang taong matutulungan, lalo-lalo mga pamilya nyo. Yun po. Kaya, thankful po talaga ako sa Kumu kung bakit. Kung ano ako ngayon. Thank you so much po. How about si Isa? Kaya ba may plans na pasukin din ng showbiz? Kasi may mga in-idolize kayo, may inspiration. Isa din ako sa mahihain. So, pumasok ako sa Kumu para sabalin. And yung kung ano meron ako na kaya kong ilabas, kaya kong may pakita sa kanila para sisikil ako. Ako naman po, lahat naman po nangangarap na maging isang artista o maging isang sikat na magiging hinahangaan ng mga bagong henerasyon na sa akin. So, para sa ano po, yung mga naging inspiration ng mga in-inspire namin, naging inspiration din sila para gawin lahat ng mga kaya namin at magsipag para sisikat din tulad nila. Meron ba? Ako naman gusto ko maging host. Doon ko nakita sa sarili ko. Mas gusto ko yung pares kila Luis Manzano, Robbie Domingo. If I'm given a chance, syempre, papasukin natin yan. Ang ating singer? Ako lang po is, hindi ko siya kino-close yung opportunity ko. Ano lang po yung dumating. Ang ginagawa ko ngayon is, hindi ko siya iniisip yung bukas. Iniisip ko yung ngayon, yung everyday life. Kasi po pag nagagawa mo sa sarili mo yun, kung saan ko siya lalabas. Then, kung makikilala ko man or magiging artista or what, why not? Pwede mo po. Hindi naman po namin kino-close yung opportunity. Parang kapwa eh. Yes, parang thank you. And then my last question sa creators also. Ano yung pwede yung ibigay na advice dun sa mga nanonood sa inyo, mga nag-idolize sa inyo na gustong sundan yung mga yapak nyo bilang streamers? Biglang creators, yan. Ma-advise ko lang po sa mga bagong live streamer. Kasi dumaan din po kami dyan sa umpisa. Sa umpisa po talaga is mahirap. Mahihiya ka talaga. So, ang kailangan mo lang dyan is tiwala sa sarili. Kasi nung umpisa din po ako, nahihiya akong marap sa camera, nahihiya ako mag-shoutout, nahihiya ako kumanta. Pero in time, magagawa mo everyday life, unti-unti kang maangat, unti-unti kang mabubus yung confidence mo. Kaya yun po. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.